Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, February 21, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Sa harap ng mga banta ng pagpapakulong mula sa Senado at Kamara, Pastor Apollo Quiboloy inaming nagtatago na. Dahil sa conflict of schedule ng mga resource person, pagtalakay sa RBH 7, ipinagpaliban muna. Sobrang init po kasi, nabasakit po sa ulo. Mas maagang pagtatapos ng school year 2024, sinang-ayunan ng mga estudyante, magulang at guro. Pero Teachers Dignity Coalition may pakiusap sa DepEd. At sa ating balitang showbiz, Momshi Melay Cantiveros, bakit biglang naging flight attendant ang pek? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Binalaan ng menorya ng Senadong ipaaresto na ang kontrobersyal na leader ng Kingdom of Jesus Christ Church na si Pastor Apollo Quiboloy. Yan ay kung hindi raw nito sisiputin ng supinang inihain ng Senado sa kanya upang harapin ang mga alegasyon ng human rights abuses laban sa kanyang mga miyembro. Ang detalye alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Pag hindi siya nag-appear sa March 5, aresto na ang susunod dahil iko-contempt ko siya. Binalaan ng menorya ng Senado si Kingdom of Jesus Christ Church leader at self-proclaimed Son of God, Pastor Apollo Quiboloy, na ipapakulong na ito. Yan ay kung hindi pa rin sisiputin ng sabpina ng mataas na kapulungan upang harapin ang umano'y sexual trafficking at human rights abuses ng pastor na una nang ikinanta ng sarili nitong mga miyembro. Pero si Quiboloy inaming nagtatago na. Sa in-upload niyang 36-minute voice message sa YouTube, sinabi nitong, Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition, process na gagawin. Anak ng Diyos, no, nagtatago anyway. Kahit nagtatago siya, isi-serve yung sabpina sa kanyang known address. Ayon kay Quiboloy, kailangan nitong magtago dahil sa banta sa kanyang buhay. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Nakikipagtulungan raw kasi ang gobyerno ng Pilipinas sa Estados Unidos upang siya ay patayin, maging ang mga kasamahang church leaders. Ang Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. Nananawagan pa si Quiboloy kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez na bumaba na sa pwesto. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI. Sa gitna naman ng bangayan ng Senado at Kamara kaugnay sa charter change, tila nagkakasundo ang mga mambabatas na hanapin si Quiboloy. Nakahanda rin kasi ang Kamara na ipakontempt at ipaaresto si Quiboloy kung hindi nito haharapin ang hiwalay na sabpina sa mababang kapulungan patungkol naman sa isyu ng kumpanya nito na Sunshine Media Network International o SMNI. Sa panig naman ni House Speaker Martin Romualdez, mariin itong itinanggi ang paratang na pakikipagtulungan sa Amerika para sa anumang ilegal na gawain. Sa halip, hinimok ni Romualdez ang pastor na harapin na lang ang mga hamon ng batas. Samantala, ang embahada naman ng Estados Unidos sa Pilipinas, kampante raw na mabibigyan na rin ng hustisya ang mga anilay heinous crimes na ginagawa ni Quiboloy sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas. November 2021 nang idineklara ng Federal Bureau of Investigation o FBI na wanted si Quiboloy sa Amerika dahil sa sex trafficking. Una nang ikinanta ng isang nagpakilalang dating miyembro ni Quiboloy na inaabuso siya nito at ang media arm nitong SMNI News. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Pinagpaliban muna ang pagtalakay sa plenaryo ng RBH7 dahil sa conflict of schedule ng mga resource person. Pero ang mga mambabatas iginiit na hindi shortcut ang gagawing Committee on the Whole para mapabilis ang pag-amyenda ng economic provision ng 1987 Constitution. Ang detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Kanselado ang una sanang pagdinig ng RBH7 sa plenaryo dito sa Kamara at sa Lunes ito itutuloy at asahan na umano ang 3 beses isang linggo na pagdinig ukol sa pag-amyenda ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon sa Kamara, naunsyami ang paggulong ng deliberasyon ng RBH7 dahil sa availability ng mga resource person para maipaliwanag ng gusto ang mga dapat at kailangang baguhin sa economic provision ng bansa. So, inimbita po namin yung mga resource persons, kung may mga tanong ang ating mga kasama dito sa Kamara, they can ask and we will proceed. Kahapon, inanunsyo ng Kamara na imbis na sa kanilang komite idaraan ng pagdinig, ay isasalang ito sa Committee of the Whole. Everybody gets to participate in the discussions as opposed sa isang committee hearing. Sa plenary session yung mga tanong na dapat natanong na ng lahat kung na-convene natin na sa Committee of the Whole, which we are doing, will be doing on Monday. So, mas mabilis lang siya yung process. Una na rin sinabi ng ilang kongresista na target sana nitong matapos ang debate sa RBH7 bago ang break ng Kongreso sa March 23. The timeline is before the break. Pero syempre, we will have healthy debates and we will set the tone by Monday. But that's the target bago po mag-break ang Kongreso. Pero agad rin nilang nilinaw na hindi shortcut ang ginagawang proseso. Just to assure you, hindi po kami shortcut. In fact po, parang repeat performance na lang po ang ginagawa namin because nga paulit-ulit na po namin ginawa ito. Samantala, si ACT-CIS Representative at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo naman muling tiniyak na tanging economic provisions lamang ang gagalawin sa konstitusyon at hindi ang tungkol sa politika katulad ng mga term extension. Medyo critical yun ang medyo allergic yung taong bayan na isipin nila na forever and ever ang terms ng mga politiko. Wala akong nakikita Ang nakita ko lang is talagang yung mga economic provisions, mga investments, etc. etc. Lunes na maghain ng RBH7 ng Kamara na tila pantapat sa RBH6 na kasalukuyang dinidinig ng Senado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinabulaanan ng ilang opisyal ng Kongreso na may planong gamitin ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang premyo umano sa mga lumakad sa People's Initiative o PI. Ayon kay House Majority Deputy Speaker at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, wala umanong instruction si Welfare Secretary Rex Gatchalian maging si House Speaker Martin Romualdez ukol rito. Una nang inakusahan ni Senator Amy Marcos na inihahanda na ng Kamara ang 27 billion peso budget na yan ng ahensya upang ipambayad umano sa mga nasa likod ng PI. Nilinaw naman ni Tulfo na ang mga akusasyong yan ay bahagi ng politika ngayong papalapit na naman ang 2025 midterm goals. Wala siyang instruction na gamitin yung AKAP na yan para sa pagpapirma ng PI. There was no instruction. And then I also got the assurance from Secretary Rex Gatchalian na wala silang instruction, hindi gagamitin ang AKAP sa PI. Naniniwala ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na darami pa ang mag-i-invest at bibisita sa bansa oras na matapos na ang airport sa New Clark City Access Road o ANAR. Sinabi rin ni Marcos na malaki ang matitipid ng mga motorista dahil toll-free ang ANAR. Inatasan din ng punong ehekutibo ang Bases, Conversion and Development Authority na siguraduhing makukumpleto ang proyekto sa nakatakdang panahon. In short, the Clark metropolis has what it takes to be a mecca for tourists, a magnet of investments, and a market of goods and services. We must leverage these attributes into higher visitor traffic, attracting more investments that generate better jobs and
Tiniyak naman ng Department of Transportation sa mga empleyado ng Manila International Airport na makatatanggap ng nararapat na benepisyo oras na magsimula na ang pagsasapribado ng NAIA. Ayon kay Transport Undersecretary Timothy Batana, magbibigay ang San Miguel Corporation ng trabaho at retirement benefits sa 12,000 empleyado ng paliparan. Una na rin sinabi ng ahensya na wala umanong manggagawa na mawawala ng trabaho kapag natuloy ang takeover ng SMC dahil i-absorb sila habang ang iba naman ay mapupunta sa MIA. At syempre po, nasa atin pong mga kasamahan sa NAIA kung kanila pong tatanggapin yung offer na yon. Ang isa pa po ay kaakibat po ng offer na yan ay ang improved terms. So meron pong dagdag na sweldo na kung kaya't atin pong inaasahan na ito po ay magiging acceptable sa atin pong mga empleyado sa NAIA. Pabor ang mga estudyante, magulang at guro sa mas maagang pagtatapos ng school year ngayong taon bilang paghahanda na maibalik ang pagbubukas ng klase tuwing Hunyo. Pero dahil sa pag-urong ng school calendar, humihirit ang Teachers Dignity Coalition sa DepEd na baka pwedeng huwag na munang gawin ang Catch Up Fridays program. Alamin kung bakit sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Wala pa mang summer season, sobra ng tirik ng araw sa tuwing umuwi ang high school student na si Raisa sa tanghali. Kaya't bago umuwi, bumibili muna siya ng palamig, maibsan lang ang sobrang init. Sobrang init po kasi, nabasakit po sa ulo. Kung tutuusin, doble o higit pa nga raw ang nararamdamang init sa tuwing nasa klase, kaya't kanya-kanyang paraan sila ngayon. Lumilipat na lang po kami ng upuan sa ibang pwesto na lang po para dito maraw. Mabuti na lang, hanggang May 31 na lang ang kasalukuyang school year na dapat sana ay June 17 magtatapos. June 1 hanggang July 26 naman ang bakasyon. Sang-ayon ito sa order ng Department of Education na pag-adjust sa school calendar na layong unti-unting may balik sa Hunyo ang pagbubukas ng school year. Sa tingin namin ang pinakamaayos, most conducive at fit for our situation is the June to March cycle. Magugunit ang noong isang taon kasi, tumapat ang sobrang init ng summer season mula Abril hanggang Mayo na nakaapekto naman sa kalusugan ng mga mag-aaral. Approved naman ang plano ito sa parehong magulang at mangguro. Bukod kasi sa hindi makapag-focus sa mga bata kapag sobrang mainit, pahirapan din daw habulin ang lessons kapag kaliwat kanan ng class suspension, bunsod ng maalinsangang panahon. Nakagano lang. Although na nakikinig siya, pero distracted pa rin sa init. Abulin po talaga namin yung lessons namin. At kadalasan po, kung may mga suspension pa, habulin din po namin ang lesson po namin na yun kapag wala pong pasok ang mga bata. Ito yung mga sacrifices na kailangan nating gawin ngayon para sa long-term goal na bumalik tayo. Kasi if we also ask those children, sabihin naman nila, mahirap naman talaga mag-klase during April and May, and that is months in a year. Nakita natin yan last year. Gayunman, humihirit ang Teachers Dignity Coalition na kung maaari, repasuhin ng DepEd ang Friday Catch-Up Day program nito, lalo't nabawasan sila ng regular school days dahil sa pag-urong ng academic calendar. Itong Catch-Up Fridays ay gawin na lamang natin itong regular classes. Kasi magulo rin sa field Hindi rin natin alam kung paano i-implement at sa totoong buhay nakakagulo doon sa aming program kasi one size fits all. Baka mas makatulong pa yun dito sa ginagawa nating reduction of days prior to vacation po. Sa plano ng DepEd, pagdating ng school year 2026 hanggang 2027, may babalik na sa gitna ng Hunyo ang simula ng pasukan. Balik din sa unang linggo ng Abril ang simula ng summer break. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ginawaran ng Bronze Cross Award ang 4 na itinuturing na hero dogs na tumulong sa search, rescue at retrieval operations sa landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Mismong si Vice President Sara Duterte ang naggawad ng parangal sa hero dogs. Kasama rito si Apa, ang nakahanap sa 3 taong gulang na batang babaeng survivor sa ilalim ng gumuhong lupa. Good job po sa magigiting nating hero dogs.
Susunod sa ibayong balita, OFW Julie B. Ranara na nakaranas ng pagmamalupit at pinatay sa Kuwait, mabibigyan na ng hustisya. At sa ating balitang A to Z Sports, unang ginto ngayong taon nakuha ni Obiena sa Croatia. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Kinondena ng Democracy Advocate ang ginawang pag-alis ng Marcos Jr. Administration sa non-working holiday sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong taon. Ayon kay Buhay, ang EDSA Campaign Network former Peace Advisor at co-convener Jing Deles, inuunti-unting alisin ng pamahalaan ang isa sa mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Hinihikayat din ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alalahanin ng madugong martial law na ginawa ng kanyang ama. Giit nito, kahit na anong gawin ni Marcos, hindi mabubura ang ginawa ng kanyang pamilya sa bansa. Una nang sinabi ng Malacanang na hindi na nito ginawang holiday ang People Power Anniversary dahil ito ay nataon sa araw ng Linggo. Angry, in fact, that such an important part of our history was being, if not erased, diminished. And it was therefore, considering especially the challenges that we have faced over the last years, they cannot rehabilitate that history. Can he make his own legacy? Oh yes. Can he determine that in full recognition of the damage that was done to the country by his father's rule? Umaalma si Gabriela Party List Representative Arlene Abrosa sa arrest warrant na inihain laban sa environmental activists na sina Jed Tamano at Junila Castro. Kinukusun din ito ang timing sa pag-aresto sa dalawa na ilang araw lang matapos payagan ng Korte Suprema ang temporary protection order nila. Anya, dapat maimbestigahan ang issue. Parang sila pa na may walang mga kasalanan yung siyang kailangan ngayon managot. Parang ganun yung nangyari. So, nabaliktad, ano? They should not be treated like this, no? Kasi trumped up charges yung ginawa sa kanila. This is not a good sign for our country right now, no? 57 mambabatas sa Mindanao ang lumagda sa manifesto na tumututol sa rekomendasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ihiwalay ang rehiyon sa Pilipinas. Sa naturang manifesto, nanindigan sila na ang kanilang paniniwala ay nag-ugat sa national unity. Samantala, naniniwala naman si Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimaporo na susuportahan ng mga Muslim na mambabatas ang pagpapasa ng divorce bill sa Pilipinas. Matatandaang muling sinimulan ng Kamara ang plenary deliberations para sa divorce bill halos isang taon matapos i-endorso ng House panel ang pagsasabatas nito. Hinatulan ng guilty ng State of Kuwait's Appeal Court ang nooy 17 taong gulang lang na akusado sa karumal-dumal na pagpatay sa overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara sa Kuwait noong nakaraang taon. Maharap ito sa 1 taong pagkakakulong sa pagmamaneho ng walang lisensya, 15 taong pagkakakulong naman sa salang murder. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na magsasampa ng reklamo laban naman sa ama ng akusado. Magugunitang walang awang sinunog ang katawan ni Ranara matapos makaranas ng pagmamalupit sa kamay ng employer, saka inabandona sa gitna ng disyerto.
Nakasungkit ng gintong medalya si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa laban nito sa Croatia. Ito ay makaraang i-clear at maabot ang 5.83 meters sa unang subok nito para sa kauna-unahang record ngayong taon. Matapos ito, nakatakda namang lumaban si Obiena sa ISTAF Indoor sa Berlin, Germany sa February 23. Umaasa si Obiena na masusundan pa ng panalo ang unang ginto habang nagpapatuloy ang training para sa nalalapit na 2024 Paris Olympics. Sa aming pagbabalik, Momshi Melay goes Avatar flight attendant. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. From momshi to flight attendant. Yan ang peg ni Kapamilya TV host Melay Cantiveros sa minding-bending promotional video ng isang streaming media company. Inaaliwan ng netizens ang witty promotion na ito ng inaabangang live adaptation ng Avatar The Last Airbender. Naisingit din dyan ang pagbida sa mga sikat na Philippine destinations tulad ng Coron, Palawan, Chocolate Hills ng Bohol, Mayon Volcano ng Albay at Bangi Windmills sa Ilocos Norte. Mabuhay ka, Avatar Momshi! Minsan, kailangan natin ng pagbabago sa karera. Pero lahat ba ay nagkakaroon ng smooth na career change? Sabay panoorin na lang natin ang nakaka-good vibes na video na to. Yes, hello? Hello? Yes, ano pangalan? Jonathan. Jonathan! Jonathan, taga saan si Jonathan? Taga Caloocan. Caloocan! Magandang umaga sa inyo, mga taga Caloocan! Happy listening! Yes, Jonathan, anong sa atin? Ang bagal ng internet namin, irereklamo ko lang. So, kailan mo pa ito nararamdaman? Ha? Kagabi. Sobrang bagal na kagabi. Tapos kanina umaga, mas mabagal pa. Anong gagawin ko dito? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa evangelist na si Billy Graham. Ayon kay Graham, mabuting alam mo ang katotohanan ng Diyos kaysa maging mangmang dito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!